ng PHIVOLCS. Good morning po sa inyo, Director Bacolcol. Good morning, Director. Yes, yes ma'am and sir. Gandang umaga din po sa inyong dalawa. Si Cathy po ito. On air na po tayo sa Super Radio. Kasama ko po si Sam Nielsen. Okay, umpisan po natin yung naranasan po kagabi na malakas na lindol sa Sarangani, sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Kamusta na po at may inaasahan po ba tayong mga aftershock? Yes, in-expect natin na may mga aftershocks ito pero hindi ito kasing lakas nung katulad ng kagabi. Magnitude 6.5. Ito po ba hindi ito related dun sa nangyaring lindol noong June 8? Hindi natin, based sa current analysis namin, we do not consider the magnitude 6.5 earthquake as an aftershock nung magnitude 7.8 event nung June 8. Although pareho silang nangyari sa yung dalawang lindol sa Cotabato Trench region, mukhang magkaibang generator ang pinagmulan nila. So again, this is based sa yung tinatawag natin focal mechanism. Ito yung parang fingerprint ng lindol. Mm-hmm. So pinapakita nito kung paano gumalaw ang mga bato sa ilalim ng lupa. So imagine mo na lang yung dalawang kamay mo na magkatabi. Kapag tinulak mo yung isang kamay sa ibabaw ng kabilang kamay, yun ang movement na ina-expect natin sa Cotabato Trench. At yun ang nangyari nung June 8. Ngayon, kagabi, ang movement ay parang magkabilang kamay na dumudula sideways sa isa't isa. So yun ang movement na tinatawag natin na strike slip. So alam natin na may mga strike slip faults sa Cotabato, malapit sa Cotabato Trench sa pwedeng pinagmulan ng ganitong uring lindol. So magkaiba po sa amin, sa tingin namin magkaiba yung sa current analysis namin magkaibang earthquake generator yung pinagmula ng magnitude 6.8 and magnitude 6.5. Director, si Sam Nielsen po ito. Malaman ko lang po sa inyo kung nakarating na sa inyong kaalaman yung kumalat din sa social media. No? Kamakailan lang ito, kung hindi ako nagkakamali. May naitala daw na 152 earthquakes sa Manila Trench. Kumpirmado po ba ito, Director? In fact, umabot na ito ng 297 as of 5 a.m. kanina. Okay. Yung pinakamataas na magnitude is magnitude 5.1. Nagsimula ito noong May 27. So, confirm po ito, meron tayong earthquake swarm na nangyayari ngayon sa Manila Trench. This is malapit sa may Pangasinan area. Mm-hmm. And pero as of kanina, between kahapon kanina, 5 earthquakes na lamang yung itala natin. So we started May 27, between May 27 to May 28, umabot ito ng 22. And then ang pinakamataas is between June 24 to June 25, umabot ito ng 30. And kahapon, and kanina, 5 earthquakes na lamang. So yung cumulative natin na number, umabot ito ng 297. And hindi naman to unusual sa from time to time meron tayong mga earthquake swarm, tinatawag natin earthquake swarm sa Manila Trench. In fact, nangyari na rin ito noong December 2024 sa may Santa Catalina in Ilocos Sur. Meron din tayong earthquake swarm. Mm-hmm. Okay, pag sinabi pong earthquake swarm, ibig sabihin po marami po ito na sunod-sunod sa sa loob ng ilang araw. At sinabi niyo po na kahapon kumaunti na. Ibig sabihin po ba noon titigil na po 'yon? Well, hindi natin kasi minsan may mga araw na kumukonte, minsan may mga araw na dumadami. And so hindi talaga natin nakikita pa. But eventually, based sa experience natin, after several weeks, humuhupa ito. Meron din tayong earthquake swarm na nangyari early this year sa may Sarangani naman. Mm-hmm. Pero malayo ito doon sa pinagmula ng June 8 na event. So, more than 100 kilometers away. So, in a day, there was an in fact, that was January 28, 800 earthquakes yung itala natin. In one day lamang yon. Pero eventually, humupa din yon. Katulad ng nangyari sa Santa Catalina, Ilocos Sur noong December 2024, eventually humupa din siya. So,
we would expect this na ganito yung mangyari. Yung earthquake swarm may or may not lead to a stronger earthquake. Okay. Director, ayaw naman natin takutin yung ating mga kapuso, no? Kasi pagka pinag-uusapan natin mga ganyan, paggalaw ng lupa, ano po, tingin nyo po ba handa na ang lahat? Kumbaga sapat naman yung mga paghahanda na rin na ginagawa natin para ika nga makapag-ingat tayo, maproteksyonan natin ng bawat isa pagdating po sa usapin ng lindol, Director? Well, we cannot be 100% ready. That's impossible. But I would say that we're more prepared now than, say, 20 or 30 years ago. Again, malaking tulong yung media natin. Pati na yung social media, mabilis kumalat yung information. Isang linggo lang sa, say, Mindanao, seconds after, alam ka agad ang buong Pilipinas. So, madaling kumalat yung information when people are now more aware than, again, say 20 or 30 years ago. And malaking tulong din yung sinasagawang earthquake drill na ginagawa ng Office of the Civil Defense every quarter. So, again, mas mataas yung kamalayan ng mga kababayan natin ngayon kaysa dati. But again, to say that we're 100% ready, mukhang mahirap sabihin yan kasi nga earthquakes are random events and marami pa rin tayong kailangan pang gawin, lalo na sa coastal communities. Napansin natin nung when was that, June 8, yung nagkaroon ng mag 7.8 event, yung mga kababayan natin na nasa coastal communities, instead, nung napansin nilang biglang bumagsak yung dagat, instead na tumakbo to a higher place, kumuha pa ng cellphone and Facebook Live. So, delikado po yun kung paano kung biglang bumalik yung dagat as tsunami waves. Although nagkaroon ng tsunami at that time, pero hindi naman ganun kataas. Nasa 1.4 meters lamang yung na-measure natin. And yung mga kasama natin sa PHIVOLCS, nag-iikot-ikot, nag-investigate, umabot ng 3 meters. Pero paano kung umabot ng 8 to 10 meters yun, katulad ng year 1976 na August 17. Doon din sa Cotabato Trench, nagkaroon ng magnitude 8.1 and 8,000 people died. So siguro plus tingin pa natin yung information drive natin lalo na sa mga coastal communities. Okay, maraming salamat po sa inyo, Director Bacolcol, sa update. Maraming salamat din po. Atin po nakapanayam, Dr. Teresito Bacolcol, Director ng PHIVOLCS. Ito ang